depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. This is another way to torture your ex brain para ma-torture mo yung brain niya at dumating siya sa point na halos hindi na siya makatayo dahil bugbog sarado na nga siya sa pinaparamdam mo. So, maybe the main question here is, Coach, how will I do it? Ako nga yung dinamp, ako nga yung iniwan. Dito tayo magmamalalim dahil meron akong gustong ipaliwanag sa'yo na gusto ko at nais kong maintindihan mo. It is one of the mostly destructive things na pwedeng isipin ng clients ko. Ito yung kapag nag-no contact sila, hindi na nagpaparamdam yung ex nila. Nagiging dilemma siya sa lahat ng gumagamit ng no contact rule. Pero bibigyan kita ng 3 reasons kung bakit dapat kang mag-commit sa no contact rule. Dapat kang maging matibay at dapat mong tibayan ang loob mo once na nag-start na hindi ka nag-reach out. Dahil dito matotorture ang mind ng ex mo and you need to believe it and have the foundation in it. Kailangan talaga maniwala ka at manampalataya ka sa sarili mo na you can do this and you can do this and you can do this. The first reason why you need to believe that no contact rule will work, tignan nyo lahat ng breakup coach. Lahat yan. Whether galing yan ng Amerika, meron tayong mga breakup coach sa Japan, sa India, sa Amerika, sa Pilipinas, meron din. Pero kung makikita nyo, isang bagay lang ang tinuturo namin. No contact rule. Alam ka naman magsinungaling kami. Yan kasi yung na-experience namin along the way. Okay, para magkaroon ka ng faith sa no contact. Alam ko, medyo magiging negative ka sa no contact. Di ba lalong lalayo yung loob niya? Di ba siya lalong mawawala sa akin? Lahat ng yan ipapaliwanag ko sa inyo. Pero right now, what I want you to do is to have faith in no contact. Kasi, papaliwanag ko kung bakit ang pagko-contact sa kanya or pag-reach out. Kasi ang opposite ng no contact rule, reaching out eh. Kasi kung hindi siya kumo-contact sa'yo, ang gagawin mo ngayon, i-reach out mo siya. So let me analyze the difference between these two. Yung pag-reach out sa kanya, yun yung tipong ikaw yung lumalapit, ikaw yung humahabol. That's what you're doing. You are trying to beg the situation. You are trying to compensate your situation with your ex. But the problem with that one, ang pinaka-main problem natin kapag ikaw ang reach out at ikaw ang habol ng habol, ang magiging main problem natin dyan is hindi ka makakawala sa cycle na maaaring magbalikan kayo pero hindi dahil sa nirerespeto ka niya, kundi dahil alam niyang nandyan ka lang. Pwede ka niyang balikan pero iikot ulit kayo sa cycle na hindi ka naman talaga niya mahal ng buo at di mo ramdam. Ito yung tipong sinabi niya sa'yo na magbalikan na tayo pero feeling mo hindi, alam mo yun, yung parang hindi ka pa rin goods. Hindi mo pa rin maramdaman na mahal ka niya. Di ba? Kaya hirap na hirap ka magbigay ng space. Kaya pag nag-reach out ka sa kanya, iikot lang kayo sa dating cycle. Hindi mag-i-increase ang level ng respeto. Sige, try mo mag-reach out ngayon. Tignan ko lang kung makaalis ka dyan sa mud na yan. Tignan ko lang kung makaalis ka dyan sa putikan na yan. Try mo mag-reach out ngayon. Tignan ko lang kung balikan ka niya, di ba? Parang ang nangyayari lang is, binibigyan mo lang siya ng validation na nandiyan ka lang. Man, girl, kapag ikaw ang muna nag-reach out, parang hindi nag-i-improve lahat ng bagay. Parang walang nangyayari. Kaya nga sabi ko ano bang choice mo? No contact rule is the only choice that you have right now. Kasi kung ititignan natin ang difference, pag nag-reach out ka, hindi ka rin makakaalis sa putikan. You will stay in that one. Iikot ka lang sa unending cycle na walang respeto, binababoy ka at binabaliwala ka ng ex-partner mo. Baka nga gustong niya nagre-reach out ka. Natural. Validation yan eh. Pero ang tanong, nire-respeto ba niya? No. She or he doesn't respect the way you reach him out. But, magsisimula ka mag-no contact rule, that is the first time na marirestore mo yung respect. Kaya nga kami mga breakup coaches, kaya nga kahit sino pang breakup coaches dyan, isa lang naman ang tinuturo namin eh. Ang foundation how to get your ex back is space. Tama. No contact rule. That is the foundation of how to get your ex back. Yun ang pinakapundasyon natin dito.
Bigyan mo ng time, bigyan mo ng oras. Huwag mo munang buryuhin, huwag mo munang guluhin, huwag mo munang kulitin, huwag mo siraan. Huwag mo siyang, pabayaan mo muna siyang mag-isip sa sarili niya hanggang ma-realize niya kung gaano siya kamali. Ngayon, kapag in-start mo na ang no contact rule, mag-i-start na rin yung tinatawag nating respect. Dahil dito na mabibuild yung respeto. Dahil unti-unti, ibibigay na niya yan. Padahan-dahan, paunti-unti, nagbibigay na siya ng respect sa'yo. And once na natutunan ng ex mo na respetuhin ka, dun magsisimula ang panibagong relasyon. Hindi nyo itutuloy yung dati nyong relationship na magbabalikan kayo. No. Kapag nagbalikan kayo, it is brand new relationship. Na siya, yung dating siya, at yung ikaw na bagong version na. Yung dati niya kasing karelasyon, hindi niya type yun. Ikaw yun. Yung ngayon na ikaw, yung kumag na ikaw, yung bobo na ikaw, yan yung karelasyon niya ngayon. Kumbaga, hunghang yan. Yan yung version na hindi niyo gusto. What you need to do right now is just to change that behavior. Kailangan mo magbago with that thing, right? Kailangan mong baguhin yung sarili mo. So, once you have changed, once na nagbago ka, once you started no contact rule, giving your ex a space, at nagkaroon kayo ng relationship, magiging brand new relationship yun. Hindi yun yung dating relasyon na meron ka with him or with her na sobrang toxic at walang kwenta. Bagkus, ito yung bagong version ng relationship na mas pinatibay, mas pinastrength, at mas pinalakas ang aura at charisma mo. Because you know how to give space and time. Ngayon ang tanong, hanggang kailan ang no contact rule, coach? Once you enter the no contact rule, it is one way. Walang U-turn yan, wala nang balikan yan. Once na pinasok mo ang no contact rule, you need to trust in your faith na ang ex mo ay babalik at babalik din sa'yo. Na ang ex mo is parang boomerang at babalikan ka rin. Pero kapag in-start mo no contact rule, panindigan mo hanggang dulo. Dahil kapag hindi mo alam, panindigan ang no contact rule, magbabackfire yan ng mas malala sa'yo. Kaya before you start it, think about it. At kapag pinag-isipan mo na, go ahead. Implement no contact rule. However, for more strategies how to get your ex back, syempre hindi lang naman no contact rule, you can give us a message sa Philippine Dating Coach for phone call. Yeah, phone call coaching session. Thanks for watching.